Good day everyone. My name is Laika Arapo and this is my report. My report is about the numeracy training course. The development of numeracy skills involves the act of teaching children the concept and skills in ways that relationships and connections are formed and apply them meaningfully in their daily experiences. Nung tayo po ay nasa preschool pa lang, bago pa po tayo pumasok mag-kinder, meron na po tayong knowledge about sa mga numbers, shapes, and space in the environment. Kasi po sa our first teacher, yun po yung mga parents natin, na tinuruan na po nila tayo doon na bata pa lang po tayo. They engage us with numbers na po. Pinapakount po tayo noon, tapos minsan po sila din mismo yung kumakanta for us to remember po yung mga numbers and shapes. Tapos, minsan po pinaparecite po tayo ng 1 to 10, gaya sa mag-improve po ng 10 to 11, pero usually 1 to 10 pa lang po yung kaya po natin noon. And sa mga shapes naman po, yung mga nanay po natin noon, bumibili po sila ng mga posters po na katulad ay na may mga na may alphabet, na may numbers, tsaka merong din po, mga shapes and colors. They see numeracy concepts and skills being used at home and in the community. For children to make sense of daily encounters with numeracy, teachers should build on this prior knowledge by designing learning activities that enable them to make connections between what they already know and can do, and what we have planned for them to learn in relevant and realistic context. Kung naalala po natin dati yung mga teachers po natin nung siguro yung mga grade 1 po nung LM or kinder, meron po silang mga visual aids, colorful visual aids, kasi po knowing tayo mga bata po tayo, mabilis po tayo ma-distract sa paligid, konting may nakita lang po na taong lumaan or kung ano man po, bigla pong ma-divert yung attention natin. Kaya yung mga teachers po, gumagawa po sila ng paraan para yung students, yung bata po na makapag-focus po dun sa tinuturo niya po. Kaya nagpe-prepare po siya ng mga visual aids sa mga kulay. And yung mga attention, yung takaw attention po talaga sa bata. And children should be provided with many hands-on learning experiences so that they can construct their own understanding. Yung mga teachers po, nagpro-provide sila ng mga hands-on learning experiences. Parang katulad po nito ng yung nagprepare po sila ng coloring book para po kulayan ng mga students, and siguro din po yung magsusulat po ng mga numbers pagkakasunod-sunod doon para po yung student na po yung mismong makaintindi nung maka-construct sa mismo nilang paano nila pagkakaintindi. When children have opportunities to manipulate concrete materials, they will notice relationships in numeracy, how they connect to one another with other learning areas. These skills, we are all required to be numerate to maximize our potential and to make a positive contribution to our society. Lalo na po ngayon, we live in a modern world or technical world. Ang importance ng numeracy, especially po yung ability to interpret data, ay mas tumataas po ang kahalagahan at madalas hinahanap po ng mga employers. An absence of mathematical confidence and poor numeracy skills are obstruction to employment, as numeracy tests are increasingly becoming a routine part of the recruitment process. Yung numeracy naman po, defined as ability to access, use, and interpret and communicate mathematical information and ideas in order to engage in and manage the mathematical demands of various situations in adult years. To be numerate is to confidently and effectively use mathematics to meet the everyday demands of life. Parang example lang po nito yung sa transportation po, kunyari magbabayad po kayo tapos nakita nyo po na parang yung kulang yung sukli,
magagamit po natin yung numeracy skills natin kasi gagamitin natin yung math to know na nakita po natin na kulang yung sukle. And hindi po tayo maluloko ng driver kasi po marunong po tayo sa math. Ang numeracy ay important sa bawat tao para po makadevelop ng logical thinking and reasoning, katulad po na sinabi ko kanina, strategies in their everyday activities. Yung numeracy, kailangan po natin talaga ito para pang-solve ng mga problems and make sense of numbers, time, patterns, and shapes for activities like cooking. Halimbawa po sa cooking, iba po, some use measuring cups, pero yung iba po, tansya-tansya na lang. But, karamihan pa rin po, lalo na po sa mga professionals, kailangan naka-measure po talaga kung ano yung, dapat yung sakto lang po talaga sa kinakailangan na recipe. Sa reading receipts, parang, katulad po sa nakita po natin, bumili po tayo sa grocery store, tapos nagbayad po tayo ng 500, tapos nakita po natin sa receipts na example po 420 lang po yun, tapos kulang po yung sukli sa atin, and makikita din po natin dun yung mga taxes na meron na nabawas sa binili nating products, reading instructions, and even playing sport. Next po is numeracy in the early years. Children's thinking in the early years is naturally dominated by their perception or what their senses tell them. To help them in the learning and development of various abstract numeracy concepts, teachers must provide them with opportunities to explore with objects. Ang example po naman nito, halimbawa po meron po yung laruan po na may shapes na ipapasok po sa box hanggang sa maging sakto po yung shapes niya. Parang mas dun sa activities na po yun, mas malalaman po ng mga students na itong shape na to, o kaya sa mga visual aids po, itong shape na to ay box, ay square, circle, triangle, mga ganun. Tapos next po, ito naman po, gumagamit na ng, you hear the sounds of words representing the subjects. Ito naman po, pwede po yung teacher po mismo magsabi nung mga words, or you can use the internet na lang po, tapos, o kaya sa YouTube, since marami pong mga videos ngayon about sa mga ganyan, na nagtuturo po about sa shapes, sa numbers, sa colors, cocomelon, marami po doon. Look at pictures of the objects. Ganun din po sa o kaya pag sa mismong face-to-face naman po, yung mga noon, nag-prepare po talaga ng mga colorful visual aids ang ating mga teachers. Pinaghirapan po nila maggupit-gupit, magdikit para po mas ma-enjoy po nung bata na mag-aral, para po hindi po ma-bored, o kaya hindi po isipin na hindi po maganda mag-aral sa school, mas maganda sa bahay na lang, para po mas ma-engage yung students na mag-participate sa class, and to attract them na para mas matuto din sila at matandaan nila yung mga tinuturo ng teachers. Recognize written words or symbols in their daily play experiences. Pag ito naman po, yung mga hands-on activities, or kaya yung mga yung mga break the ice po, bago po mag-start ng mismong class, magpapaplay po yung teachers na mayroon pa rin pong connected sa numbers and sa mga words po. Tapos next po, talk about their solutions when solving problems.